po, sinusundan po natin yung purpose-driven church at napag-aralan natin yung a worship service, diba po, does not have to be swallowed. Amen. Here's Yana. Okay, here I give you one. Okay, here you go. Yung a worship service po does not have to swallow to the seeker sensitive, and message does not have to compromise, just understandable. And number 8 po, the needs of believer and unbeliever often overlap. They are very different in some areas, but are very similar in many years. So dito nakita natin that being seeker, yung mga naghahanap daw po sa Panginoon, kailangan maging sensitive tayo at hindi po nilalagyan ng limitation. Amen? What you say, sabi dito, but it does affect how you say it. Hindi mo siya lalagyan ng limitasyon, pero magiging epektibo yung iyong pagsasaysay ng salita. Amen? Na ipinapahayag mo sa tao. So mahalaga po na maging matalino tayo at maging epektibo tayong mga evangelist o mananampalataya o preacher po o mga believers. Sa mga unbelievers po ito. Kaya ito idiniin last week na dapat po alam natin, even sa marriage people, sa single, kung paano tayo magpapahayag, kung paano magpapatawad, kung paano tutulong na magpalakas, amen, sa ibang tao, sa mga tao na nagdidil ng suffering, nagdidil ng grief, nagdidil ng pain, amen, yung lahat ng kanilang pangangailangan na kailangan po, alam niyo yung tamang salita, yung binibigkas natin sa kanila, amen, na maging epektibo. Hindi mo siya lilimitahan, pero pinipili mo, 'di ba, yung tamang salita. Katulad sa mga taong namatayan, 'di ba? O kaya may mga pain, o kaya pamilya po na ayun, dumadaan sa pagsubok. Amen? So ngayon po, pag-uusapan naman natin yung point number 9. Kasi ang pinakapamagat nitong pinag-uusapan natin is about po sa worship can be a witness. Amen? So tayo po, naging witness din tayo po sa mga testimony na ating naririnig. And I praise God for that kasi patuloy po tayong binibigyan ng tenga na marinig at masaksihan natin kung paano sila nagtatagumpay. At sa mga dumadaan sa buhay mag-asawa dyan, sa mga dumadaan sa pagsubok, pulutin natin yung mga experience ng mga taong ito. Amen? Na minsan totoo yun kahit kasama mo sa bahay yung asawa mo, hindi ibig sabihin kilala mo na siya. At yung mga asawang lalaki naman at mga babae, patuloy tayong maging tapat sa mga asawa natin. Alam nyo, ang pangit masira ng pamilya. Napakapangit masira ng pamilya. Lalo na, tapos papatol kayo mga lalaki sa kamag-anak ninyo, di ba? Sa kumare ninyo, di ba po? Sa mga kaibigan ninyo, di ba? Hindi po sa pag-aano. Isipin lang natin, pag tayo nasa normal na pag-isip, hindi natin gagawin yun. Pero alam nyo, bakit natin nagagawa yung mga ganong bagay? Kasi may nagpapagawa sa atin ng mga nakakahiyang bagay na yon. Ayaw nating pumayag na magamit ang vessel natin ng Diyos, pero pinapayagan natin ng kaaway na magamit tayo. 'Di ba? Pag-isipan po natin yon. Yung mga dumadaan sa pagsubok, yung mga kalalakihan, yung mga kababaihan dyan, na maaring hindi kayo nahuhuli ng asawa nyo ngayon, maaring hindi kayo nakikita ngayon, pero hindi ba tayo nahihiya na pinapanood tayo ng isang mata na lumikha sa atin, hindi sa disenyo na ginagawa natin, kundi ginagawa natin yung disenyong hindi para sa atin. Amen? Hindi tayo nilikha ng Panginoon na para manakit. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para maging hindi tapat. Kasi napaka-against ng mga bunga, 'di ba? Malalaman mo na galing sa kaaway 'yon kapag hindi siya bunga ng binibigay ng banal na spirito, kaya nade-determine ng bawat isa sa atin kung saan galing. Amen? At matalino 'yon na nagiging sensitive tayo doon. And itong point 9 natin, grabe, pagbuklat ko pa lang po ng libro, doon na ako dinala ng Panginoong Diyos.
Hindi ako nagbuklat ng marami. Sabi ko, Lord, saan ba natapos nung last week? Pagbuklat ko, nag-CR pa ako, tapos pagtingin ko, nandun ako sa pinaka talagang point natin ngayong gabi. It is best to specialists, sabi niya dito, your service according to their purpose. Grabe. Alam niyo yung panalangin niyo kanina, may sasabihin ng Diyos sa atin ngayon. Amen? So yung best to specialist your service. Bawat isa sa atin meron tayong calling. Bawat isa sa atin meron tayong purpose. Iba-iba, may tinawag sa pastoral, 'di ba? May tinawag sa mga pagiging teacher, evangelist, pero bawat isa sa atin may specialist tayo dahil sa purpose natin. And most, sabi dito, karamihan sa mga churches natin ngayong araw na karamihan po sa mga churches na nagtatry to evangelize sa mga lost, amen, o sa mga pinapalago pa lang na mga believer sa katulad na mga same na services sa mga churches, kapag nagsesend po sila ng mixed na signal, sabi dito, you're going to get mixed result. Amen? Kasi dito, hindi lang iisa ang target natin. Marami tayong mga pag-uugali, maraming mga iba't ibang klaseng tao na nakakaharap natin. So, trying to aim, sabing ganon, at two target with one gun is only result frustration. 'Di ba? Kaya nga, kung halimbawa ang target natin is 2, tapos iisa lang yung gun mo, ang magiging resulta lang nito, magkakaroon ka ng kaguluhan o pressure. Amen? Frustration. Kaya nga, ang design daw ng isang worship service ay i-edify ang mga believers. Ano po? O palaguin o i-sustain yung mga believers at another service po ng mga evangelist sa mga unchurched friend o yung mga hindi nag-church na mga kaibigan na idala po sa loob ng church para maging members. Yung Saddleback Church daw po nila Pastor Ricky Warren, ang lahat ng mga believers sa kanila, ang kanilang believers service is on Wednesday. So tingnan nyo, naka-organize yung kanilang church. Kapag believers ka, iba yung kanilang services. Every Wednesday yon. Amen? Kasi hindi nila pwedeng isalo doon yung mga unbelievers. Amen? Na bago pa lang seek sa Panginoon. Yung kanila namang seeker services, yung mga nagsisik pa lang, is on Saturday night at saka Sunday morning. So, iba-iba, 'di ba, yung degree ng paglalatag ng salita sa kanila kasi meron talagang nakakaunawa na at merong mga bago-bago pa lang. So, sa ganitong paraan daw, ginagamit ang different kind ng preaching style nila at mga song at mga panalangin sa other element na appropriate o nakalaan doon sa bawat target nila. Amen? Kapag ang Saddleback Church daw po ay nagsimula na, yung mga tao, nag-a-ask sila kung unchurched person ka ba? 'Di ba? Ikaw ba ay hindi madalas nagpupunta dito sa church? And then, sinasabi nila doon, o tinatanong nila kung bago lang po ba kayo, nag-visit po ba kayo sa church, ganon. May mga ushers sila nagtatanong. So, every single na nagsasalita sila, they are member. So, when they are mostly magkakapareho, di ba? Tapos merong nagdala ng unchurched friends, ulit. Amen? Sasabihin nila, Sunday morning. Para sa Sunday morning daw yon. So, even today, yung culture po ng mga people ngayon think na yung Sunday morning is a time to go church. Kaya, sabi dito, kaya daw nag-decide sila na gamitin na lang ang Sunday morning para sa evangelism and Wednesday night is for edification. Para mas palalong lumago at lumalim o mapalakas yung mga mananampalataya. Ginagawa nila yon every Wednesday night na. At every Sunday morning, dahil sa tradition nga po na every Sunday dinadala yung mga kaibigan, yun yung ginawa nila na pag-evangelist. Amen? So evangelistic service, hindi ito bago. Only yung idea ng mga gumagamit ng Sunday morning time sa islat ng evangelistic service, ito yung nagre-resent ng variation, naglalagay ng mga samot-saring variation o samot-saring mga rules nila. Amen? So earlier ng century po,
sabi dito sa libro, nung Sunday evening daw po, kapag yung generally recognized as evangelistic service sa mga churches, a few churches still advertise Sunday evening evangelistic service. Nire-recognize pa rin nila yung Sunday, ginagawa nila yung Sunday na evangelistic service pa rin. Although, meron silang doubt na maraming unbeliever ang lumilitaw. And even believers, hindi nila gusto na umattend ng Sunday evening. They've been voting with their feet on the issue for decades. Kasi nga naman, syempre po, di ba kung lagi nga naman about evangelists, hindi na sila nag-i-increase, hindi na na-enhance. Kaya nga iba talaga, pag ikaw ay believers na, hindi tayo laging dadako doon sa pag-evangelist. Hindi yun ang laging topic natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag sa pagiging mananampalataya, hindi ka pwedeng nandun ka lang sa level na puro evangelist. Kailangan magpalago tayo. Kasi katulad yan, ang dami ng mga pinagdadaanan ng iba. Eh kung lagi kang nandun sa point ng pag-worship na puro evangelist na lang ang ginagamit natin, wala na tayong paglalim, wala na tayong pagtuto, wala tayong, alam niyo yun, pagdig, pagpapatatag ng foundation ng isang mananampalataya. Kung puro ang ipipreach natin o ituturo natin is mag-win ng soul, hindi po masama. Okay? Mga kapatid, hindi ko sinasabi na masama yung atin pong pinag-aaralan dito. But, di ba, ino-organize tayo ng Lord because God is a God of order. So, dapat alam natin na i-separate, di ba, yung mga pagpipreach na para sa malalim, di ba, para sa mga tao na alam mo na may paniniwala na sa Panginoon at i-enhance na lang sila. Alam na nila yung true na si God is namatay, nilibing, or 'di ba, nambuhay muli, 'di ba po? Yun yung ang ano na sa kanila is level up, 'di ba? Idala natin sila sa promotion ng level up. 'Di ba? Na magtumaas yung kanilang degree ng kaalaman, karunungan, hindi ka pwedeng nasa level lagi. 'Di ba? Na paano din kasi mahalaga din sa pagiging evangelist na may alam ka. Kasi sa pagiging evangelist, tinatanong ka rin nila. 'Di ba? Hindi pwedeng ang alam mo lang is mag-win ng soul. O sabi, i-share ko lang itong mga verse na binigay dito dahil karamihan ngayon sa mga churches natin, whether aminin nyo o hindi, meron silang mga papel na binibigay ng acceptance, 'di ba? Na prayer. Acceptance na ipapahayag para ipaunawa sa kanila kung paano tumanggap sa Panginoon at kung paano sila ma-win. Amen? Pero kung hindi ka magiging epektibo na evangelist, 'di ba? At hindi mo sila kayang i-approach in a way na tamang salita, tamang strategy, tamang pag-touch sa puso nila, kahit pa magdasal 'yon ng acceptance of prayer, hindi mo 'yon mawiwin. Amen. Mahalaga na may touch ng Holy Spirit sa mga tao na 'yon. Amen. Kasi kung ikaw ay lumalakad lang na nagpe-perform ka, alam ng Diyos 'yon. 'Di ba? Paano magmanifest? 'Di ba yung spirit ng God kapag tayo ay wala sa puso natin yung ginagawa natin. Amen? Kaya napakahalaga po na ating makita yung kahalagahan na hindi lang tayo po nag-aaral. Hanapin natin yung best natin para sa specialist ng ating pagsuservice according sa purpose na tinawag sa atin ng Panginoon. Mahalaga po 'yon. Ano po? Na alam natin 'yon na hindi lang tayo gaya-gaya. Kailangan nagiging tayo, epektibong mananampalataya. Hindi tayo, dahil ba yun yung ginagawa nila noon, hindi ka ba pwedeng mag-level up? 'Di ba? Halimbawa po ng natin, ng sa siyensya na lang. Halimbawa, sa phone, 'di ba? Dati yung mga phone kasing laki ng pangkaskas ng yelo. 'Di ba? Ngayon, paliit ng paliit, o kaya panipis ng panipis, o kaya palapad ng palapad. Do you think yung wisdom ni God hindi rin nag-grow? Do you think yung way niya ng talino, ng intelligence, 'di ba, hindi siya nag-grow? Kasi yung mga science, yung mga gadget na yan, yung lahat ng napapanood natin sa TV, yung mga robot ngayon, galing yan sa knowledge na nilagay at dineposito din ng Panginoon. Depende sa specialist ng isang tao. Kaya ikaw at ako, hindi dahil bata, matanda ka, hindi mo namimili. There is one Holy Spirit na nasa loob mo, nasa vessel mo, na tinuturuan ka kung paano mo gagamitin. 'Di ba? Yung dineposito na Diyos mismo ang nagdeposito sa iyo kung saan ka specialist. Kung saan kanya nilagay at para saan yung purpose na 'yon.
Hindi pwedeng magkamali ang Diyos kung nasan ka. Hindi rin pwedeng magkamali ang Diyos sa sitwasyon na meron ka. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa plano niya sa kwento ng buhay mo. Kaya nga kahit lumihis tayo sa kwento ng buhay natin o sa mga pinagdadaanan natin, pinapa-experience pa rin ng Lord yung lahat ng kwento na nakasulat sa kanyang mismong plano, hindi sa plano natin. Kaya nga sabi, di ba, huwag natin agawin yung ballpen. Dahil whether you like it or not, yung season ng buhay mo ngayon, yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, yung circumstances ng buhay mo ngayon, kailangan mong pagdaanan. Parang araw, tag-ulan at tag-araw. Whether you like it or not, kailangan mong masuong yung month ng tag-init. Kailangan mong mataggumpayan yung weather ng taglamig. At kailangan mong matagumpayan yung weather ng tag-ulan. Kahit saan ka magtago, hindi mo pwedeng i-deny that there's a season of life. May season ng sakit, may season ng saya, may season ng pananahimik, may season ng pag-iingay. May season ng hindi kapayapaan at may season ng kapayapaan. But we have to experience every season ng life natin dahil every season is under the time. Sabi niya sa Ecclesiastes, di ba? Lahat ng season. So, ibig sabihin, kung may beginning yan, may end yan. Amen? At gusto makita ng Lord na ilabas mo yung best. Dahil lahat ng season, may beginning and end. Even ang kalendaryo, may beginning and end. Lahat ng pagsubok, may beginning and end. Lahat din ng kasiyahan, may beginning and end. Everything under the heaven, sabi ng Diyos sa Ecclesiastes 3, have season. At lahat ng season may oras. At lahat ng oras may katapusan. Kaya kung niloloko mo yung asawa mo, may katapusan yan. Diba? Sa asawa din. Kung tayo po nagloloko o hindi nagiging tapat, diba? May katapusan din yung pagiging masama nila. At may katapusan, di ba, ang lahat ng mga ginagawa nila sa atin. Kaya nga merong Diyos na merong Diyos na nakakakita ng lahat. Di ba po, kapag tayo lumilihis na at kapag ikaw ay para sa Panginoon, hugutin ka ng Diyos para sa purpose kung saan kanya nilagay. Amen? Lahat ng bagay may katapusan. Diyos lang ang wala. Lahat ng purpose niya is eternal. Dadalhin tayo para sa eternal. Amen? Kasi yun yung plano niya sa buhay natin. Is eternal na buhay. Everlasting and forever. Yun po yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Lahat ng nararanasan natin, there's special na darating na lakas na nagmumula sa Diyos na magiging perfect ang kapangyarihan niya. Diba? Sa araw na yon o sa pagsubok na yon, sa sitwasyon na yon. Amen? At kung paano niya gagawin yon, way po ni Lord yon, hindi natin way. Amen? Tuturuan niya lang tayo ng wisdom. Number 10, a service geared towards seekers is meant to supplement personal evangelism, not replacement. So a service daw po na nag-geared, sabi niya dito, tingnan natin sa pinakamababaw na meaning po ang geared, ano? I mean, nagpapalakas, yun po yan eh. Okay. Nakatuon. Okay. Nakatuon. Sabi niya, ang service daw na nakatuon towards sa mga seeker is meant to supplement personal evangelist. Ibig sabihin, parang vitamin, sinusupplyan mo. Amen? Yung mga seeker na yon. Maituon. Kung ikaw ay ikaw ay nasa services na para maituon toward sa mga nagsisik sa Lord, isusupply mo. Magsusupply ka sa personal mong evangelism. Okay? Not replacement. Hindi papalitan mo. Hindi mo siya papalitan, but isusupply mo siya. Amen? Dahil yun yung services na dineposit sa'yo. Amen? So people generally find easier to decide for Christ when there are multiple relationship supporting that decision. So yung mga tao daw po, karamihan daw po sa kanila, hinahanap nila yung pinakamadaling kaparaanan. Diba? Para kay Christ.
Pero maraming mga multiple, 'di ba? Maraming iba't ibang klaseng relasyon na kailangan suportahan ng desisyon. Okay, hindi pwedeng iisang way lang. 'Di ba po? Hindi pwedeng isa lang ang sitwasyon na ibibigay mo, o isang desisyon lang ang ibibigay mo dahil bawat tao na nagsisiksagan, iba't ibang sitwasyon. Sino po ang magsasabing pare-pare tayo ng sitwasyon ngayon? Iba-iba tayo ng problema, iba-iba tayo ng sitwasyon. So, iba-ibang desisyon ang dapat meron po na ibinibigay sa atin. Bilang mga seeker tayo, patuloy nating hinahanap ang Diyos, patuloy natin siyang kinikilala ng mas malalim. Amen? Iba yun yung mga katayuan at sitwasyon natin ngayon. Pero different sitwasyon tayo na different decision ang kailangan naririnig natin sa mga tao. Amen? Lalo na po kung tayo ay may regalo. 'Di ba? Na magkaroon tayo ng service sa Panginoon na magbibigay ng lakas sa mga taong naghahanap sa Kanya o mag-encourage. Amen? So, ang seeker service na tinatawag nila dun sa church na yon is nagpo-provide ito ng mga grupo na nagwi-witness para i-enhance o yun na, palakasin at i-confirm yung mga personal witness sa kanilang mga miyembro. So, when an unbeliever attend, kapag umattend yung mga unbeliever doon, 'di ba? Yung seeker service na may kaibigan na naka-witness, amen? Sa kanya, makikita niya daw yung crowd at mag-iisip siya, hey, there's a lot other people who believe this. There must be something to it. So, magkakaroon sila ng interest. Magkakaroon sila kung mawi-witness nila. Sabi dito, kapag ang isang hindi mananampalataya naman ay naisama doon sa mga seeker service, yung mga naghahanap, nagpapalalim, 'di ba, sa Panginoon, amen, magkakaroon sila ng interest daw na bakit may mga tanong sila na, ang daming tao dito mukhang interesting itong ginagawa nila. Ano kaya ito? So, yun yung magiging thought nila. So, ito yung sinasabi na there is incredible persuasive power in the witness that crowd of believers worship together. So, totoo yun, di ba? Sometimes, nai-empower tayo ng mga testimony. Amen? Katulad kanina, nagbibigay ito ng experience sa atin kahit hindi tayo dumating sa sitwasyon na yon. It give us wisdom. It give us na power na parang pag dumating sa akin yung sitwasyon na to, 'di ba, magiging ano yung hakbang na gagawin mo na magiging mas matalino ka, magiging 'di ba, mas matatag ka, yung ganon. But alam niyo, nakakatuwa ang Panginoon. Sometimes si God kasi walang shortcut eh. Hindi pwedeng hindi mo ma-experience yung bagay na tinuturo mo. At yun yung napag-aaralan ko sa bawat panahon at bawat oras po na andun yung pagpalaw natin at pagsunod sa Diyos. You cannot teach what you don't have. And even Jesus Christ itself, nakita ko yung principle niya. Hindi niya sinasabi na magpatawad ka o magsakripisyo ka. Siya mismo ang unang nagpatawad at nagsakripisyo at nagmahal. So, sometimes, yung Proverbs sasabihin, matalino ang taong nakikinig sa mga payo. Yes, matalino yung mga taong nakikinig sa mga payo, pero hindi ibig sabihin you will never encounter the situation. Magkakaroon ka rin ng encounter, but not the same situation na meron sila. Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga na alam natin. Amen? Yung sitwasyon po na ma-encounter natin through our own personal testimony. Oh, nagkaroon ako ng amen. So, purihin ng Panginoon. Susundan po ulit natin yung ating. So, sabi niya dito, magkakaroon ng power witness yung crowd tsaka yung mga believers habang sila ay nag-worship together. At isang rason para sa isang malawakan na pagsisik ng mga service po na nag-grow greater than evangelist tool is it will
So dito po, ano sinasabi dito, na hindi lang ang pagiging evangelist ang magiging isang epektibo na pagwiwin po sa mga mananampalataya, kundi yung mga testimony. Amen? Yung mga naririnig nila na mga sa worshiping sa mga seekers, 'di ba? Kasi pag doon tayo sa pinaka nagpapalalim ng mga mananampalataya, iba't iba yung ating tinatalakay, iba't iba yung mga interesting na kwento na dinidig natin deeper, 'di ba? To seek the purpose, to seek the principle of the Lord, to seek yung pribilehiyo na binibigay sa atin ng Panginoon na mas makilala pa siya ng mas malalim. Amen? Kaya napakahalaga po na ito is nakaka-amaze din sa mga katulad ng mga bago, 'di ba? Wow, pinagdaanan ni Nanay Andrea yun. Pinagdaanan ni Ate Meds yun. Nakaka-amaze kasi bakit? Sa kabila ng kabigatan, 'di ba po, ng kanilang pinagdadaan, nagpapatuloy sila. And yun yung sometimes nagiging more interesting personally sa mga tao na nakakarinig kasi tool din po, 'di ba, na how you become. Paano nagiging greater testimony? Yung testimony to, kahit makikita natin na great pain din yung nararamdaman mo at the same time. Pero bakit pinipili mo pa rin na sumunod sa Panginoon na yon? Ano yung interesting nila? Bakit? Namatayan ka na nga, sasabihin mo pa mabuting Diyos? 'Di ba? Bakit tinitestify pa rin ang bibig mo na mabuti ang Diyos? Naghihirap ka na nga, mabuti pa rin ang Diyos? 'Di ba? Pero nagpapatuloy tayo. At yun yung mga personal, di ba? As a believer, na ang pagsisik sa Diyos is hindi lang sinasabi mo yung scripture. Di ba? Hindi lang sinasabi mo yung mga, ito yung katangian ng Diyos na to. Dapat nakikita din sa'yo. Di ba? Nakikita din sa atin yung testify na tinatayuan natin yung foundation na yon na mabuti siya. Kahit ganito yung nangyari sa akin, mabuti siya. Kasi yun yung mag-geared sa atin. 'Di ba? Yun yung nagpapalawak sa atin ng understanding na hanggang saan ka kakapit sa Diyos na yun? Hanggang saan ka magtitiwala sa Diyos na yun? Hanggang saan ka lalakad na kasama yung Diyos na yun na tinetestify mo sa pag-i-evangelist mo? Hanggang saan ka luluhod sa Diyos na yun? Hanggang kailan ka sasamba sa Diyos na yun? Hanggang kailan ka magpapatotoo sa Diyos na yun? At sasabihin mong, mabuti siya. Kasi yun yung sa pagsisik mo sa Kanya, yun yung nagsusupplement sa'yo. Na kahit marami kang pagsubok na pagdadaanan, doon mo lalong napapatunayan na Diyos siya sa lahat ng panahon. Amen? Na sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan mo, even toward in future, na hindi mo pa nakikita, Diyos siya sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras para sa'yo. And yun yung naa-amaze yung mga tao na nakaka-witness sa atin. Hanggang kailan ka aawit sa Diyos na yun? Hanggang kailan ka magpapasalamat sa Diyos na yun? Amen? Isa yung tool, di ba, ng power, di ba, ng ating pagpe-praise sa Panginoon. And that is the way ng worship na nakikita ng mga tao na sa kapila ng lahat ng pagsubok, alam mo yung salita niya na napagtagumpayan ko na yung mundong ito. Kaya sabi nila, take courage. Fear not, my child. Kasi kung hindi natin kayang pagtagumpayan yung asawa natin, yung kapitbahay natin, yung kapatid natin, yung ka-church natin, paano pa natin mapagtatagumpayan yung buong mundo? Kaya purihin ang Panginoon po, mag-seek pa tayo, na mag-grow pa tayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi marami pa tayong pagdadaanan. Minsan naisip ko, bakit kailangan nating maghanap? Kasi sa paghahanap natin, marami tayong makakatagpo. Sa paghahanap natin sa Panginoon, marami tayong matutunghayan. Sa paghahanap natin sa Panginoon, marami tayong lugar na mapupuntahan. Sa lahat ng pupuntahan natin, hindi laging masaya tayo. Hindi laging okay tayo.
Pero doon naman mapapatunayan ng Panginoon na ginamit ka niya, kinatagpo ka niya, sasamahan ka niya, at pagtatagumpayin ka niya. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Hindi po madaling itapon sa kulungan ng leon habang hinahanap ni Daniel ang Diyos. Hindi madaling humarap sa paraon nung inutusan si Moises. Napakawalan niya sa pagiging captive ang lahat ng mga people of God. Hindi madaling makipaglaban sa mga kalaban ng people of God na gamit ang kanilang mga katawan at maraming nagbuwis ng buhay dahil pagsisik ng promised land. Hindi madaling itapon sa apoy na kahit 7 beses pinainit yung pugon, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan ninyo. Dahil kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, maniniwala pa rin kami na Diyos siya. Because the fire cannot consume you. Hindi madaling makipaglaban kay Goliath. Humarap. Kahit na naduduwag yung lahat ng maraming totoong tagapaglaban ng mga sundalo. Para humarap si David na wala namang experience, kundi kalabanin lang yung mga bear and lion at magbantay ng tupa. Pero dahil pinili ka ng Diyos, dahil inanoint ka niya na isik siya, inanoint ka niya para maging lingkod niya, inanoint ka niya para harapin yung mga bagay na imposible, para masabi mo sa sarili mo na there is no impossible sa'yo, O Diyos. Na lahat nagiging posible sa'yo. Kahit hindi kayang abutin ng isip at puso mo, papatunayan ng Diyos, the more na sinisik mo siya, mapalad ang taong naghahanap sa Kanya. Mapalad ang taong nagsisikap na masunod siya. At mapalad ang taong nagtitiwala sa Kanya. At hindi pwedeng baliin yun. Hindi pwedeng baliin ng kahit sino man. Yung mga salita na yun kasi it is established in heaven and in earth. His word is established. Hindi pwedeng sabing sinungaling yung salita ng Diyos na yun. Amen? So yung third point po natin is there is no standard way to design a seeker service. Walang standard daw po. There's no standard. This is because unbelievers are not alike. Kasi hindi daw tayo magkakaparehong lahat. O yung mga unbelievers, yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon. So wala tayong dapat standard na ilagay daw. Some want to service that make them feel part of it. Yung iba, gusto nilang maramdaman na sila ay kabilang. Yung iba naman, gusto lang nilang umupo. Yung iba naman, gusto lang manood. Yung iba tahimik, yung iba nagme-meditate sa services, at yung iba naman mayroong mataas na energy sa services. Yung mga style po ng kanilang mga trabaho sa Southern California, sabi dito, hindi sila nag-work in New England. And vice versa, 'di ba? Kung ikaw ay taga Pilipinas, 'di ba? Hindi ka nag-work dito sa USA. So yung tradition mo sa Pilipinas iba dito sa USA at yung tradition dito sa USA iba dun sa Pilipinas. Amen. So yun po yung sinasabi. So it takes all kind of services na nagre-reach na umaabot sa lahat ng mga seeker. Amen. And there's only non-negotiable element of seeker services. So meron daw mga non-negotiable, yung hindi mo na kailangan makipag-deal sa kanila o makipag-negotiate sa kanila, hindi kailangan. Sabi dito, ito yung element ng mga non-negotiable element of the seeker. Number 1, treat unbelievers with love and respect.
Itrato daw natin sila ng may pag-ibig at respeto. Pangalawa, relate the service to their needs. Kailangan makaabutin natin yung kanilang mga pangangailangan sa bawat service sa ating church. Pangatlo, share the message, practical. Yung makatotohanan at naiintindihan, nauunawaan ng kanilang manner. Amen? Kasi all other elements, sabi dito, secondary issue ng church shouldn't get hung up on. So, yun yung issue, no? Sa ibang churches kasi, yung iba daw, para silang nakahang lang. Kasi bakit? Hindi na-entertain, hindi na unawaan, 'di ba? At hindi naabot yung kanilang pangangailangan at hindi nila naramdaman na sila ay kabilang sa atin. Amen? Kasi hindi natin sila na-welcome ng maayos, 'di ba? Hindi natin naabot yung needs nila. For example, kaya siya nagpunta sa church. Malay mo, nasasaktan talaga siya, 'di ba? O nag-break sila ng girlfriend niya o ng boyfriend niya, 'di ba? Lumalapit siya sa Diyos, ikakasal na pala sila. Yung mga ganun ba? Na walang nangamusta, hindi tayo pwedeng ganun naman palataya. Kasi kung gusto natin na mag-win ng mga tao, kailangan iabutin natin yung mga needs nila. Even sa atin ng mga believers po. 'Di ba sabi ni Lord, hindi pwedeng ipagpe-pray kita. Tapos may kaya kang itulong, hindi mo binigay. Amen? Kaya, it first began offering churches suggestion that creating seeker services nearly 20 years ago. So, 20 years na po yung kanilang, pinaka-services po nila yung seeking services. So, meron kumbaga kung may men's Bible study, may woman Bible study, may prayer intercessory, meron silang seeker group. Ito po yun sinasabi dito. So, now, yung type ng services na yon, nagre-receive sila ng lot of media attention. So, yung media, alam natin po sa mga television, and sometimes find people to overemphasize minor factor. Yung sa yung pinakamaliliit. Sinasabi nila tinakatagpo nila yung pinakamaliit na factor, amen? Yun yung inuuna nila. Kasi sometimes, di ba, sa maliit, lumalaki ang malaking problema. Amen? Kaya yung maliliit muna yung kanilang tinatahi and then yun yung kanilang dinidil hanggang sa papalaki po. And sabi po dito, at nag-aalala daw po sila na getting rid o tanggalin, amen, sa pulpit yung not wearing robe. Yung pagsusuot po ng mga puting damit, yung robe, yung puting damit ng mga pastor, whether or not have drama each week. Kahit walang mga drama, dahil naging tradition nga, di ba, sa mga pastor dati doon na magsusuot po sila yung mga pari ng puti. So, this thing will automatically bring an church flocking to their church. So, they are wrong. If all seekers were looking for what quality production, they stayed home and watched TV where millions are spent to produce half-hour program. Okay. So dito po, pinapaunawa dito na sa pamamagitan ng media, okay, sa television po, dahil nga dahil sa kanila noon, nung nagwiwin pa ng maraming mga mananampalataya po si Pastor Ricky Warren, ayaw nila na makita ng social media. So dito, pinakita ni Pastor Ricky Warren na hindi, nagkakamali sila sa kanilang mga tradisyon o yung mga pagsusuot lang ng robe na yun lang magpapakita ng pagwiwin sa mga tao, sa mga kaluluwa. So pinakita dito na we have to upgrade, 'di ba? Yung wisdom natin, kailangan natin mag-upgrade at yun yung binigay na purpose ng Panginoon kay Pastor Ricky Warren na ginamit niya ang social media to preach, di ba? Na hindi sa pamamagitan lang ng pagsusuot ng puting robe, maaabot natin ang mga kaluluwa. Sabi niya, yung kalahating oras na ikaw ay nasa social media, maraming nagbibigay ng attention na lalo na yung mga tao na hindi na pupunta sa church. Amen? At nabibigyan ng encouragement. Amen? Automatically, kahit hindi sila nandoon sa mismong presence ng church. Katulad na lang ng ginagawa natin. This is media, okay? This is part ng social media. Itong online na to. Pero puri ng Panginoon, katulad ko, naabot ako, di ba? Na nakakilala ako sa Panginoon sa pamamagitan ng social media. Amen?
at purihin ng Panginoon, nandito tayong lahat. Kaya nga sabi, walang pagkakaiba ang online at walang pagkakaiba ang personal, di ba, pag yun ay tinouch ng Panginoon. There's no difference because why? God is the Spirit. God is unlimited. God is, hindi mo siya pwedeng harangan. 'Di ba? Na kung yung isang tao na yan, nakapredestin yan si Ate Meds, kahit anong gawin mo, makikilala niya ang Panginoon. Gagawa ang Panginoon ng paraan para makilala niya, even social media. At kung siya ay tinawag sa kapahayagan, gagawin yun ng Diyos. Itatayo siya ng Panginoon. Whether ayaw ng mga tao sa church, tatayo siya sa purpose kung saan tinawag siya ng Panginoon. Amen? At yun yung sinasabi dito ni Tatay Ricky Warren, na kayang mag-produce even sa half hour ng program na makawin sa pamamagitan ng quality na production. Lalo na kapag nagsasalita ka at epektibo yung salita mo na makapag-touch ng mga tao, kahit nasa TV pa yan, kaya niyang lumuhod at maranasan ang presensya ng Diyos. Kaya niyang mag-worship ng tumatalon. Amen? Dahil nararamdaman niya yung joy. Dahil sa quality ng production na napapanood nila, even in half hour. Minuto lang ang kailangan ng isang tao para sumuko at magsabi na, Lord, I surrender. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, nung last Sunday, gamitin ninyo ang social media. Kasi mas marami kayong pwedeng mawin na tao kaysa tumayo kayo sa palengke. Kasi sa palengke, dadaan-daanan lang kayo ng mga tao, believe me or not, you have to be wise. Kaya nating mag-win kahit sa social media, yung mga kaibigan nyo na nandyan na hindi pa mananampalataya. Kapag napanood nila at meron ka lang isang salita na humit sa puso nila, believe me or not, kahit hindi mo alam, mag-a-accept yan kay Jesus Christ. Use kung ano yung in ngayon. Hindi kayo pwedeng nagpapahuli. Kahit po, alam nyo, yung magpupustahan tayo, kahit tumayo ka sa pedestrian light, dadaan-daan ka lang ng tao. Yes, makakarinig sila ng part ng sinasabi mo, pero dahil nagmamadali sila papunta sa trabaho, hindi mo na maririnig. More on mga tao ngayon nakatutok sa Reels, mga tutok sa TikTok, nakatutok sa Instagram. Use your wisdom. Yun ang hirap ngayon sa mga mananampalataya kasi ginagawang mga evil lahat. Ginagawang demonic lahat. Imbis na i-take advantage yung mga bagay na pwede tayong makapag-win. Kahit na busy ka sa trabaho, take time. Wala ka na ba talagang pahinga para huminto? Diba? Yung tumayo ka halimbawa sa online mo, 'di ba? Katulad nito, 'di ba po, nag-aalaga ako ng anak ko. Pero kaya kong ihinto muna, 'di ba, para mag-serve sa Lord kasi God is in control. Na yung minuto na 40 minutes, 35 minutes, 'di ba, na pwede tayong makapag-enhance, makapag-encourage, makapagpalakas, makapagpatatag ng pananampalataya ng ating mga kapwa mananampalataya. At kung ano pa yung larger na nakakapag-attract sa number ng mga unchurches people na hindi pumupunta sa church can change their life just because they hear the message of the Lord. Kasi yung Word of God ang nakakapagbago sa mga tao. Yung Word ang nakakapagpalakas sa kanila. Hindi lang yung mga opinion natin, ang mga motivation na mga salita. Motivation na salita or positive na word is not the Word of God. Hindi yun ang nakakapagpabago sa tao. Maaaring maiibsan sila, pero that's still not the Word of God. So you cannot replace the motivation word and positive word sa God's truth. Amen? God's truth is still the final word. At yun yung mga salita ng Diyos. Kaya nga po, a lot of people na nababago ang buhay. So dito po, sabi dito, ang mga tao daw, they want the changed life. Yung mga taong nasasaktan, they want to be healed. Yung mga taong walang pag-asa, they want to restore. Kaya nga yung Saddleback Church, yung Saddleback po, nakita nila yung changes ng mga tao everywhere.
And almost sa kanila at lahat ng mga tao doon is nabago po yung kanilang buhay sa pamamagitan ng seeker service na itinayo po ng Saddleback Church. At in-include nila dito yung real life testimony ng mga tao, ng mga couple, ng mga dramatical change na nangyari by the power and love of Christ. Dahil sa kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon. So every week po, meron silang parade na ginagawa to satisfy customer. Sabing ganon. It's hard for a skeptic to argue with. Hirap para sa kanila na sometimes mayroon pa rin mga nagko-question na tao, but they don't mind. Ginagawa nila kung ano yung gusto ng Panginoon, di ba? Yung wisdom na nilagay sa mind ni Pastor Ricky Warren na gawin nila sa mga organization o sa mga systematically na mga group na ginawa po nila sa kanilang church. At yun yung strategy ni Pastor Ricky Warren. At nagtagumpay yun lahat. Alam nyo, pag nakita nyo sa television kung gaano karami na ang nanonood, milyon ang nanonood kay Pastor Ricky Warren sa online pa lang. Amen? At ito ring libro na to, isang way din ni Pastor Ricky Warren na ginawa niya, even yung purpose-driven life, na mga book po na ginawa niya na wisdom, 'di ba? Na habang nasa ospital siya, nung namatay yung kanyang anak, sinulat niya po ang purpose-driven life. At maraming milyon-milyon na tao ang nabago ang buhay dahil sa strategy na wisdom na nilagay ng Diyos. At until now, ito ginagamit natin libro na to dahil gusto ni Pastor Ricky Warren na ma-share din yung wisdom, ma-manifest sa atin kung ano yung ginawa nila para lumawak ng lumawak at maabot ng maabot yung mga tao na hindi nagpupunta sa church. At dito po nakikita natin yung compounded, 'di ba? Naging pounded sila ng conventional wisdom about seeking sensitive churches by winning thousands of unchurching people Christ in spite of most unlikely difficult circumstances. Imagine, di ba po, yung mga church at mga location na nabago dahil sa lang narinig nila sa media. Amen? Yung mga tao na nakaupo dahil sa punong-puno ng yelo, lalo na sa Alaska, Canada. Di ba yung mga lugar na yon na hindi talaga nagpupunta kasi napakadelikado pong lumabas sa bahay. But because of the media na napapanood nila, di ba? They changed their life dahil naabot sila ng Word of God because of the preaching na ginawa po sa social media. Na nagbago yung buhay nila. Na na-challenge sila at nagkaroon ng restoration yung mga walang kapag-asang mga tao. And that's the wisdom. Amen? Kahit pagano kalayo. Tayo po. Diba? Ang layo ng diferensya natin. Amerika, Japan, Middle East, Pilipinas. Diba? But because of the media na ginamit ng Panginoong Diyos, ang daming mga nawin na soul. Ang daming naaabot ng mga tao. It's about your strategy. It's about wisdom na nilalagay at dinedeposito ng Panginoon sa ating puso at isip because of understanding na uunawaan natin na maraming tao pa ang nangangailangan ng salita ng Diyos at maraming tao pa ang namumuhay sa kadiliman na kailangan idala natin sa liwanag. Maraming mga taong nasasaktan sa buong mundo. Maraming mga taong broken na kailangan ka at inanoint ka ng Lord to do the assignment, to do your purpose. Kasi walang reason ang lahat ng ginagawa natin na to. Walang reason ang paghahayag ng salita ko na to kung iisa lang ang destination, 'di ba? Kung ang kapahamakan ang magdudulot sa mga tao dahil lang sa hindi sila nakarinig na mabuting balita, kaya to tinawag na good news at gospel ng Lord na ipinaunawa sa iyo. Dahil gusto rin ng Panginoon na maintindihan mo yung puso niya na ipaunawa sa ibang tao sa iba't ibang kaparaanan at way niya na maaabot yung mga tao na yun. But you have to move by faith. You have to step up by faith. Na katulad ng mga saddleback na ito na ma-invite yung mga people na yon na ma-register din sa kanila yung good news. Yung mind of God. Yung lakas na nagmumula kung paano ang pinapala ma-share at i-manifest mo din. Ma-i-impart mo din sa mga tao
na nakakaranas ng mga paghihirap sa mundong ito. Because this world, walang kapayapaan dito. Walang kaayusan sa mundong ito. Kung wala ka sa Diyos, wala kang maayos na buhay. Kung wala ka sa Diyos, wala kang kapayapaan. Kung wala ka sa Diyos, wala kang katagumpayan. Kung wala ka sa Diyos, wala kang kayaman. Kung wala ka sa Diyos, wala kang kapayapaan. Kung wala ka sa Diyos, wala kang kaayusan. Kung wala ka sa Diyos, nasa maling daan ka. Kung hindi ang Diyos ang priority, ginagawa mo ngayon, mali na. At yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon, makipag-commit tayo sa time. Magkaroon tayo ng new approaching sa technologies na gamitin nating tool para maabot yung mga tao na wala, na tao na hindi nag-church. Lalo na yung mga bedridden na inaantay na lang nila na mamatay sila. You are chosen. Ilan na tinawag ka ng Diyos kung hindi mo gagawin yung assignment and purpose na to. There is assignment, there is purpose, there is calling. At kung ano yung the best na binigay sa'yo ng Panginoon, yun yung gawin mo to consider na magkaroon ka ng desisyon, even sa'yo at sa pamilya mo. Kung ginamit dyan ng Panginoon sa pamilya mo, then serve with your best impact sa mga tao sa paligid mo. Dahil ikaw yung asset, ikaw yung kingdom asset ng Diyos na pinili sa Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Make a difference. Make a difference po. Mag-commit tayo sa purpose ng Panginoon na binibigay niya sa atin. At ito, yung magkaroon ng realization tayo na suggestion para sa next chapter po. Diba? Na pwede nating magawa pa. Huwag nating i-treat yung 10 commandment lang na disenyo lang siya. Amen? There's a lot of country pa. A lot of people na kahit hindi Pilipino. Amen? Pwedeng maayos ang buhay dahil sa buhay mo. Magkaroon ng direction, magkaroon ng redirection yung buhay nila dahil sa'yo. Magkaroon sila ng pag-asa dahil sa'yo. Magkaroon sila ng encouragement at pagbabago ng buhay dahil sa liwanag na dala mo. It's time to put your light on the top of the table. Walang ilaw na nakatago sa ilalim ng lamesa at walang asin na walang lasa. Kaya kung pinili ka ng Panginoong Diyos at tinawag ka ng Diyos, you have purpose, you have assignment para dalhin sila sa tamang divine destination. And God will back up you. Naniniwala po ako, God will back up the words in your mouth na in-release yung fire na yan, na magbigay ng hope, na magbigay ng buhay sa mga tao, na magbigay ng way, na magbigay ng katotohanan sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng honey, di ba? Na nilagay ng Diyos sa mga bibig natin. Na pinalunok niya, katulad ng pinalunok niya kay Ezekiel, tinawag ka niya. At hindi gagamit ang Diyos ng useful na people. Hindi rin siya gagamit ng taong walang kaalaman. Kaya tayo binibigyan ng kaalaman ng Diyos. Kaya niya tayo tinuturuan kung paano tayo magkakaroon ng new strategy, new challenges to change other people's life. It's about to step up. This 2026 is about to step up. We have to step up po para sa changes ng life ng marami pang tao. And you are called and chosen to change life of other people. God deposited the vessel. Ginamit kang vessel ng Diyos. At huwag mong hahayaan na walang maging katuturan yon. Na hindi yun masayang. Tandaan niyo po. Hindi lahat na nakakakilala sa Diyos ang pupunta lang sa langit. At hindi lang din ang hindi nakakakilala sa Diyos ang pupunta sa impyerno. Even yung mga tao na hindi ginamit ang regalo, pinutol ng Diyos na parang sanga at tinapon sa impyerno. Yung 3 tao na binigyan ng gift na hindi nila ginamit,
Di ba po? Tinapon din sa impyerno. Kaya tandaan ninyo, lack of wisdom, di ba, will cause you to perish. Hindi lang dahil hindi mo kilala si God. Dahil ito ay pinatotohanan, di ba, ng isang tao na nagsabi na, Lord, I prophesy by your name. I healed people by your name. Ano sabi ni God? Get away. Di ba? Hindi kita kilala. Notice, Lord, I prophesy by your name. So means kilala nila si Jesus Christ. Lord, I healed by your name. By His name. There's only one name. Pero anong sabi ni God? Hindi kita kilala. Diba po? Huwag nating hayaan na ganun. At yung isa, yung regalo niya, kilala kita. Sabi niya, ikaw yung kumukuha ng mga hindi mo pinaghirapan. Kaya binaon ko. Hangal, sabi ng Panginoon. Itapon yan sa impyerno. They are believers, mga kapatid. Hindi sila unbelievers. So wag kang magpakasiguro na nakatayo ka na dyan, nakilala mo si Jesus Christ, pero di mo ginagamit yung mga dineposito sa'yo ng Panginoon. It is warning to every one of us na use your best sa assignment na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we thank you. We glorify your name, Father God. We magnify your name, Father God. Lord, give us fire by the Holy Spirit, Father God, na ma-filled pa kami ng understanding, Panginoon, ng approaching, Father God, and strategy ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa mga taon na patuloy na namumuhay pa sa darkness, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, give us faith, patuloy mong dagdagan, Panginoon, ang aming pananampalataya na makasunod yung tama, Panginoon, na way na inilaan mo para sa bawat isa sa amin. Lord, nawa, Panginoon, patuloy namin ma-glorify ang pangalan mo at maparangalan ka pa sa lahat ng sitwasyon at bagay, Panginoon. Even sa mga kabila ng mga pain namin, Lord God, magamit ito for your good. And to glorify your name, Father God, na ikaw ang Diyos na maglalabas, Panginoon, at magtatanggal sa amin sa sitwasyon na to in the mighty name of Jesus. Lord, have mercy unto us, Lord. Give us grace, Father God, na ma-overcome namin, Panginoon, through your way and through the walk, Panginoon, na nilaan mo, nakasama ka namin, nalalakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, in the mighty name of Jesus, na punong-puno ng wisdom, Ama, na nagmumula sa iyo, O God, in Jesus' name. Lord, help us to change life ng other people because of the light na pinagkaloob mo sa amin, because of the wisdom, Father God, and because of the power na nagmumula sa iyong banal na salita. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot talangin. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.